Nak, bye-bye, Peanut. Peanut, bye-bye. Diyan ka muna kay kuya. Nak, diyan ka muna. Bye-bye. Yan. Oh, ba't pinatay ang ilaw dito? Talaga namang. So, diyan muna kayo ha. Sinuot pala ni Toto itong sapatos ko. Sumikip. Yan. So, paalis kami ngayon. Kasi, mag-aasikaso kami ng requirements. Okay ka na? Oh, start na siya ng trabaho. Alam niyo, malaking bagay talaga dito yung may mga kakilala tayo na gustong makatulong. Alam niyo, papasalamat ako kay Kuya. Kuya Jan, thank you. Kasi siya yung nagpasok dito kay Mrs. sa trabaho, sa senior care, sa facility. Maraming mga kakilala tayo na kung saan sana nag-apply, kung saan sana nagpasa, talagang walang tumatanggap. Alam niyo yun, iba talaga yung may, paano ko ba sabihin to, backer, parang ganon. Totoo yung mga sinasabi ng iba na kahit yung iba may mga tinapos na, kahit na magaganda yung pinag-aralan sa Pilipinas, nahihirapan silang makahanap ng trabaho dito. Imagine nyo na lang yung anak ko, palibasa nga, wala experience sa Pilipinas. Ang dami na niyang pinasahan. Halos lahat ng ilang McDo na. Wali ko, mga 5 branch na, 7 branch na ng McDo, 5 branch ng Tim Hortons, A&W, Subway, lahat na ata ng fast food ditong madaanan namin. Hanggang sa lumayo kami ng lumayo, wala pa ring tumatanggap sa kanya. Yung bata talagang masipag, talagang porsigido. Even yung car wash gusto nang pasukin. Sabi ko nga, anak, yun ba talaga yung gusto mo? Sagot naman niya sa akin, okay lang daddy, for experience, para kahit paano may mailagay ako dito sa resume ko. Kasi nga, wala blankong-blanko yung resume ng bata Kasi nga, nag-aaral yung bata sa Pilipinas, then bigla-bigla pinatigil natin kasi nga papunta na rito. So, wala namang mailagay na experience yung bata sa resume niya. Siyempre, naunawaan ko din naman yung iba na kapag nakita yung resume ng bata na wala experience. Yung iba kasi nakalagay, willing to train. Pero ang totoo, ay gusto ng iba, may experience talaga yung makukuha nila para hindi natuturuan. So, hinayaan ko lang siya kung ano yung gusto niya. May nag-comment nga daw kasi gumagawa na ng vlog yung anak ko. Alam niya naman, at salamat sa inyo na mga nag-follow sa kanya. Sabi nga niya sa akin, daddy, may nag-comment. Sabi sa akin nung nag-comment do sa vlog ko, kasi may vlog siyang kanya bakit hindi na lang ikaw magpapasok sa papa mo dyan sa dairy? Actually, pwede ko po siyang ipasok sa dairy sa amin. Ayoko lang talaga, yung bata kasi nakita ko kung gaano katalino. Nakita ko yung mga grades niya, lagi siyang top 1 sa school, consistent talaga siya. Simula nung elementary, high school, talagang nakita ko kung gaano ka talino yung bata. At nakita ko kung paano siya yung makipag-compete do sa, lagi siyang uma-attend sa kung saan event. So ang naiisip ko, kung dun siya sa amin, wala siyang ibang mga kasama kundi yung mga baka. Mas gusto ko yung kahit paano may customer service, sumaharap siya sa ibang tao, marami siyang namimit na iba't ibang tao, nakaka-encounter siya ng iba't ibang tao. Kasi pag do sa amin, alam nyo naman, wala kang ibang kasama kundi yung mga baka. Para lang sa akin na personal kong opinion to, na parang yung bata hindi nadadagdagan yung knowledge everyday. Kaya mas gusto ko siya do sa mga customer service, yung mga ganon, para kahit paano everyday nahahasa yung bata. Yan. So ngayon si Mrs. ay may medical na ba ang tawag dyan? Hindi, vaccine. Kailangan kompleto yung vaccine. Oo. So alam niyo ba, hindi siya makakapasok dyan sa work kundi dahil kay Kuya Jan. So tinawagan niya yung isang tao na malapit sa kanya, and then nagulat kami, sabi ni Kuya, Birds, puntahan niyo to na Eden. Pagpunta namin doon, akala namin interview lang or mag-i-inquire lang kami. Then nagulat kami, pinag-requirements na kagad siya, and then ngayon may orientation na siya. Noong nakaraan, nagpa-vaccine na, muna kami ng mga police clearance. So ang bilis ng pangyayari. Kaya malaking pasasalamat ko kay Kuya. Salamat ka kay Kuya. Ititreat natin si Kuya pag sumahod ka na. So malaking bagay po talaga yung sabi nga nila, malaking bagay dito yung may mga backer, ganon. Malaking tulong po talaga. Hindi naman sa inaano ko kayo, dahil yung iba na mga kakilala ko, ang tagal na nilang nag-aanap ng trabaho. Nagulat nga ako
Yung mga kakilala ko ditong PR na kinuha yung mga asa-asawa nila, 1 taon daw bago nakahanap ng trabaho. Yung isa naman, 8 months bago nakahanap ng trabaho. At even dito sa Filipino, British Columbia, ang dami ko nakikita nagpo-post, ang hirap po palang makahanap ng trabaho dito. PR na po ako, 6 na buwan na po ako naghahanap ng trabaho, wala po akong mahanap ng trabaho. Totoo nga talaga yung mga sinasabi nila dito, yung mga nababasa kong comment na hindi biro talaga, baker talaga. Kaya maganda rin po talaga yung marami tayong kaibigan, kakilala. Nagpasa din ako parang tatlo din yun. Actually, marami namang natawag sa'yo. Maraming nagme-message sa kanya, kaya nga lang kalimitan yung production operator kasi ang experience niya is production operator in Taiwan at saka even sa Pilipinas. Ay ayaw na niyang bumalik sa pagiging production operator. Ang gusto niyang pasukin is healthcare. Nagtatry kami sa mga healthcare dito. Although nag-study siya sa Pilipinas since 2024 ba? 2023? 23 to 24, nag-caregiver siya, dumuti na siya sa mga sinagkalinga, doon sa nag-aalaga ng matatanda. Sa mag-asawa ni Ralph kay Annie, may mga pinapasahan sila sa amin. 2 na yung pinuntahan namin. In-entertain naman kami. Ang problema, wala nang update. Hindi ko alam kung kasi nung una, sabi sa amin ni Annie, Kuya, baka gusto nang mag-work ni Ate Eden, pagpasahin mo dito. Kaya lang that time, wala pa silang 1 week. Parang 3 days, 4 days pa lang sila. So sabi ko sa kanya, gusto mo na ba? Ayaw muna. And nung time na tinanong ko, parang hindi na ata available yung dito lang din sa healthcare lang din yung position. So may pinapasahan pa din namang isa sa kanya. Ang problema, hindi na kami in-update. So okay lang, ganun talaga, try lang ng try. At least may mga kaibigan kakilala tayo na nag-o-offer. Malaking bagay na yon. Pero nagulat ako kay Kuya, isang tawag lang, pinapunta kami, pinag-requirements sa kagad, pinag-medical, may schedule na orientation, grabe. Alam niyo sagot sa akin ni Kuya, Birds, talagang nag-aantay lang ako ng right timing. Kung makakita ko ng butas, talagang ipapasok ko kayo. Nagkataon lang kasi nung pagdating nila dito, walang available ata si Kuyang may offer. Alam ko naman na si Kuya marami ang natutulungan dito. Alam nyo, napakabuti niyang taong yan, yung pamilyang yan. Napakarami nila dito natutulungan at laging bukang bibig niyan sa akin yung mga yan. Na kung may mga kababayan tayo na nalulungkot sa Pasko o sa mga araw na may okasyon, isama mo Birds dito sa bahay. Para naman mapil nila na hindi sila nag-iisa. Napakabait niya mag-asawang yan, kaya laging nabibless ni Lord. Napakabait talaga. So sabi nga niya sa akin, once na magkaroon ng available, ipapasok ko kayo. Ay nagkaroon nga siguro, tinawag niya doon. So naipasok niya si Mrs. doon. Kaya ngayon ito, pupunta kami dito sa health unit para magpa-vaccine siya. Actually tapos na yung iba may ilan na lang kulang. Nakakuha na rin ng police clearance at saka nung iba pa. Fraser Health, yan dito. So nakipag-usap kami doon sa loob. Para mangyayari, tatawagan pa ata siya ng alinman ng 1 to 2 days para malaman kung kailan yung schedule niya. Pero ang alam ko kasi kailangan ata niya mai-submit So mag-i-inquire din kami doon sa ibang private na clinic kasi ito is a public health, itong Fraser Health. So ang alam ko dito, wala siyang babayaran. So nag-stop kami dito sa Pan-Asia kasi katapat nito yung Insta Pharmacy na dating pinag-vaksinan nung asawa ni Alan. Problema pagpunta namin ngayon is as in totally closed na. So nangyari, nag-grocery na lang kami dito sa Pan-Asia. And then may namit tayong kababayan natin dito sa loob. Sabi niya, followers po niyo sir yung asawa ko, lagi kayong pinapanood. So shout out sa iyo kabayan. Hindi ko na lang natanong yung pangalan, nakakwentuhan namin doon sa loob ng Pan-Asia. And then pag punta ko naman dito sa sasakyan at dinala ko na yung mga pinamili namin, si kabayan, ito na may dalang van, I think pangatlong sasakyan lang yung pagitan sa atin. So from Suri pa daw siya, magdi-deliver lang siya dito sa Pan-Asia. So shout out sa iyo kabayan. And mag-iikot-ikot na uli kami at maghahanap kami ng health clinic or ng pharmacy kung saan para mabaksin na siya kasi kailangan na matapos to. Ay nako! Grabe, dami na namin napuntahang clinic. Hindi sila kompleto, no? Hiwa-hiwalay pa. Yung 2 vaccine doon sa ibang clinic, yung another 2 vaccine dito naman, tapos yung iba wala daw doon. So pupunta na naman kami ng iba. Ganun din nangyari doon sa
naunang kasama namin, yung asawa niya, iba-iba din. 3 clinic yung napuntahan. Yun yung bagay na namimiss ko sa Taiwan. Hindi naman sa ano, kasi usually yung mga nakasama ko at narinig kong mga galing Taiwan, talagang pinagmamalaki nila yung healthcare sa Taiwan. Number 1 talaga, grabe. Alam niyo yung kahit saan ka magsuot, may mga hospitals, clinic, although may binabayaran man kami, pero napakaliit lang. Tapos, natatandaan ko nun, sa tuwing may nararamdaman ako kahit konting sakit, talagang takbo na kagad ako ng doktor niyan. Tapos yung gamot na ibibigay sa'yo, as in, hanggang sa gumaling ka na, hindi mo mauubos sa sobrang dami. Even sa dental, napakamura. May pre ng toothpaste, may pre pang toothbrush. Dito, when it comes to dental, grabe, napakamahal. Napakamahal talaga. And yung kalimitang nababasa kong mga pagtatalo-talo nila doon sa group, nung mga nagrereklamo regarding sa healthcare nga dito, nasabi nga nila, ang nagiging problema is kakulangan sa doktor. Kasi nga, hindi ino-honor dito kung nurse ka sa Pilipinas. Pagdating dito, hindi ka naman basta-basta magiging nurse. Marami akong mga nababasa. Actually, sinave ko na. In-screenshot ko na nga yung mga, yung mga hinaing nila. May mga nabasa pa ako. Napakarami. Gusto ko nga gawa ng content to Yung maraming, yung mga buntis. Alam nyo yung halos yung iba makukuna na, namimilipit na sa sakit. Ang tagal nila nag-aantay. Hindi kagaya sa Taiwan na talagang halos hindi mo na kailangan mag-book ng appointment. Kaya kadalasan doon, usong-uso doon yung MC tong, alam nyo yung pag hindi ka pumasok, magagamit mo yung sick leave mo, kumita ka pa. Kaya madaming gumagawa ng ganun doon Kasi nga napakadaling pumunta sa doktor at humingi ng medical certificate. And then yung ipapasa mo para magamit mo as sick leave. Yung kumpleto na. Ang problema, ganun pala dito. Para makuha niya kasi, ayan, ilang vaccine to, yan, marami yan. So, iba't ibang clinic, hindi lahat available. Yung gaya nga nasabi ko kanina, yung 2 available do sa ibang clinic. Yung isa na kulang namin dito namin nahanap sa McCallum Pharmacy. Yan. So ang ginagawa nila, itatawag nila sa doktor. Pag nag-call yung doktor at nagbigay ng prescription, saka pa lang siya tatawagan para makuha yung vaccine. Kasi kailangan niya itong hepatitis B, polio, influenza, tetanus. Ayun, okay na yung iba, yung rubella, mumps, and measles. Yan, okay na. So, putol-putol. Okay na. Doon, wala tayong pupuntahan. Doon na tayo, oo. Kasi nga, hindi ba siya yung isang clinic na lang, lahatan na. Anong nangyari? Stressful talaga. Kinakailangan mong isa-isahin. Yan, McCallum Pharmacy, McCallum Care Clinic. Yan. Dito pa namin nahanap yung last na vaccine na kailangan namin. Awan ko, hindi naman sa kasi yun talaga yung in-expect namin. Natatandaan ko, nung bago kaming nag-a-apply dito sa Canada, even yung mga kasama ko dati nung nasa Taiwan, laging binabanggit nila na, grabe, number 1 ang healthcare sa Canada, laging sinasabing ganon. And even sa interview, laging binabanggit namin, pag tinanong, why do you want to go to Canada? Lagi nang sinasabi, because of the healthcare, number 1, ganon. Pero syempre, nung nadito na tayo, yung expectation natin versus reality, iba talaga doon sa Taiwan. Although dito, talaga, totoo naman yung sinasabi nila, yung wala kang babayaran, especially kung may mga ooperahan, yung mga panganganak, wala kang babayaran. Kasi sa Taiwan naman, may babayaran ka, pero maliit na halaga lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, bigyan ko kayo ng isang sample computation. Pag napunta ako nun sa doktor, parang may binabayaran akong 100 NT. Minsan 50 NT lang. Alam nyo yung napakaraming gamot hanggang sa hindi ko naman mauubos yon, nagiging stock ko na yung gamot. And ang kapalit nun, syempre di ka makakapasok. So magkano yung per day natin? Parang I think pumapalo kami doon ng 1,000 NT. No? 1,000 NT or New Taiwan dollar. So tubo ka pa. Kasi alam mo yun, hindi ka nakapasok
gumastos ka ng 100 NT sa doktor, so tubo ka pa ng 900. So parang ganun yung nangyayari kasi nga sa sick leave, bayad. Kasi yung iba, kadalasan yung sick leave, pag hindi mo siya ginamit, hindi mo naman makukuha yon. Yung vacation leave, oo, makukuha mo. Pero yung sick leave, di mo makukuha. Kalimitan, I don't know, doon sa ibang company. Pero doon sa company namin, yung sick leave mo, hindi mo makukuha. Kaya kailangan gamitin mo. So yun ang ginagamit namin. So kapag ginamit mo yon, 1,000 yung bayad mo sa isang araw. Base sa computation ko, yun yung naalala ko nun. So gagastos ka lang ng 100 sa doktor, sa medical certificate, edi tubo ka pa ng 900. Kaya madaming gumagawa nung ganon. Naalala ko din doon sa dental. Yung dental nung kasama ko, as in napingas yung halos isang buong ngipin niya. 50 NT lang yung binayaran niya, as in nabuo niya ng isang buo. Dito, kung di ako nagkakamali, yung kasama ko, nagpunta nung nakaraan lang, ang binayaran niya. May insurance pa siya nun ha. Sabi nga niya, Brad, useless yung insurance ko kasi ang binayaran ko $300 din. Ngayon nag-apply ako ng CDCP, yung Canadian Dental Care Plan. Problema, matagal isang buwan, inaantay ko pa. Sana ma-approve para kahit paano makamura tayo. Ay, anong oras na? Palang ya, 2:30 pa lang, grabe. Parang alas 7 na. Parang alas 6 na, ang dilim na. Wala na, ubos na yung dahon wala. Isa lang ang dami niyan daw. Kasi nga Ayaw nga pala. Wala, ganun talaga kapag fall. Taglagas nga Sunod niyan ay winter na. Uwian na. Happy! Happy! Ayun, nahulog. Happy! Ay! Naku, takbo. Hi! Hi, Happy! Hi! Anong ginawa mo? Wala kang pasalubong, wala. Wala kang pasalubong. Grabe, pagod namin. Ilang clinic na yung napuntahan namin. Hiwa-hiwalay pa yung pagbabaksin nila. At yung iba tatawagan pa, kailangan ng prescription. Well anyway, kahit pa paano, nagka-idea ako na kapag may ganun pala, kailangan talaga maaga pa lang asikasuhin mo na kasi kailangan pa ng appointment and may mga tatawagan pa silang mga doktor. So na-share ko lang sa inyo para kahit pa paano may idea kayo. Kasi nga yung expectation nga namin before, gaya nga ng madalas ko sinasabi, yung Canada healthcare is talagang the best. Pero syempre, dahil yung nakasanayan namin dun sa Taiwan, kasi nga syempre, ang tagal din namin nag-stay sa Taiwan, talagang subok na subok namin yung healthcare doon, talagang napakabilis. Tsaka yung availability, yung dikit-dikit yung mga clinic, yung mga hospitals, tsaka hindi mo na kailangan magpalipat-lipat. So, na-share ko lang sa inyo para kahit paano may idea kayo, kasi marami din tayong followers from Taiwan na nangangarap makarating dito sa Canada. So, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. Bye-bye!